Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating programa, ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program po ng ating Archdiocese, ang Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Today, September 15, Tuesday, 6 o'clock in the evening. Sa ngalan po ni Father Pep Bakay na nasa special mission sa state ngayon, ako po ang inyong lingkod, si Brother Ney Anichete, Chairman po ng Catholic Charismatic Renewal of Pampanga. Masayang nagbabalik at super blessed dahil muli ay kasama ko po kayo. Amen. Sige po. Ito po ang isa sa mga go. Go lang. Wala yung go-go. Wala po si Tita Son. Nasa ano po siya? Nasa Baguio. Nag-attend po ng K-12 seminar. Opo, yun po. Mabiyayang hapon po sa ating lahat. At ngayon, maganda pong ating pag-uusapan dahil kapistahan po ng Our Lady of Sorrow. Kaya wag po kayong aalis at sama-sama po natin pagnilayan ang mga, anong tawag doon? Mga 7 sorrows. Hindi, sa Tagalog. Happies. Mga happies ng Inang Happies. Maria po. Dahil alam ko lahat po tayo ay may happies. Ayun, salamat po. Hello po mga kabarkadahan kay Kristo. Muli po ito po si Brother Miguel Perez po. Bumabati po sa inyo lahat. At sana po ay samahan niyo po kami sa loob ng isang oras ng pagtalakay sa ating gospel ngayon. Magandang gabi po sa atin lahat at magandang buhay. Ito po ang inyong kapatid kay Kristo, si Brother Alden Bacani ng Our Lady of Sorrows Charismatic Community. Huwag po kayong aalis at samahan niyo po kami sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Yan, oo nga po. At alam nyo po, napakasaya po namin ngayon dito sa loob ng booth dahil punong-puno po kami ng pagpapala ng Panginoon dahil 4 po kami ngayon. Talagang we can count ourselves as barkadahan. Amen. No? Lalo na po at kasama po namin kayo ngayong gabing ito. Well, naalala ko nga po, parang kailan lang at halos araw-araw po kasi dati nandito ako at ngayon muling nagbabalik. So, ang puso ko ay parang katulad ng puso ni Maria. Although may mga sorrows, pero yung joy, Opo. yun yung namumutawi sa aking puso ngayon. Amen. Okay. So, at para mas lalo po na tayong maging malalim sa ating barkadahan, narito po ang aming mga hotlines. Bibigay po sa atin ni Sister Rose. Opo, sa text line numbers po natin sa Smart, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At sa Globe naman po, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Okay. So, At Brother? kung gusto niyo naman po kami makita through live streaming, punta lamang po kayo sa www.ustream.com at i-type niyo lang po ang Bright FM 919, Bright FM 919 at i-search nyo lang po at makikita nyo po kami doon. Live po kami ngayon. Ayan. Amen. Live na live po. Makikita yung kagandahan ng At kagwapuhan ng bawat isang naririto. mga gwapo. Okay, so kung gusto nyo lang pong kumonek, mag-text lang po kayo para sa inyong mga prayer requests or sa inyong mga petitions. You can text us at babasahin po natin yung inyong mga text message. So, let's go to our gospel na po para alam ko po ang bawat isa excited na magnilay at kumain o makareceive sa hapag ng Panginoon. So, may I invite you na basahin po natin ang ating ebanghelyo sa araw na ito. A proclamation of the Holy Gospel according to John. Standing close to Jesus' cross were his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. Jesus saw his mother and the disciple he loved standing there. So he said to his mother, "He is your son." Then he said to his disciple, "She is your mother." From that time the disciple took her to live in his home. The good news of our salvation. Thanks to you, O Lord Jesus Christ. Wow.
Ang ganda po ng ating gospel. Ang ganda ng gospel na nabasa ngayon. Well, today po we are celebrating the feast of Our Lady of Sorrow. So mas kilala natin sa pangalang Mater Dolorosa. Ayan. At marahil kung narinig nyo po ang ating ebanghelyo, ito'y patungkol sa ina na nakakaramdam ng kabigatan sa kanyang puso. At doon tayo magdinilay ngayong araw na ito kung papaanong na-overcome ni Mother Mary yung lahat ng sufferings na kanyang naranasan noong panahon na nabubuhay pa sila at kasama niya ang kanyang anak. So, Opo. Yung kung titignan po natin yung picture, yung senaryo na nandoon yung anak mo nakasabit. Ako po bilang isang ina, parang siguro kung pwede lang pababain mo yung anak mo at ikaw na lang ipako. Kasi ganun po yung mga nanay. Lahat gagawin po sa anak. So very makikita po natin dito kung gaano niya kamahal. Ang punot dulo po nito ay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, binigay niya si Jesus. Tapos po, mapalad din po tayo dahil meron din po tayong Inang Maria na hindi po niya iniwan si Jesus. Sana lahat po ng mga ina maging katulad po ng Inang Maria. Ayun po. ayan. So, brother? Sa akin naman po, habang binabasa ko po kanina yung ating gospel, natatak po sa akin yung habilin ni Kristo sa kanyang alagad at sa kanyang ina. Kung papansinin po natin at makikita natin yung ating gospel po, nung inahabilin na po ni Jesus Christ kay Mama Mary si John, hindi lamang po si John yung kanyang hinabilin, kundi represent po ni John yung buong sangkatauhan. Kung tayong lahat po ay pinaampon niya kay Mama Mary. So, ngayon pong araw na to, kapistahan po ni Maria na nagdadalamhati or Our Lady of Sorrow. Siguro po, tingnan natin yung kanya-kanya natin pigati o hapis na dinadaanan sa buhay. At sa tulong po ni Mama Mary ngayong araw na ito, nawa ay mabigyan ng lunas ang lahat ng ating dinadalang dalamhati. Okay. Amen. Brother Adel. At dito po sa nabasang ebanghelyo, makikita natin kung gaano tayo kahalaga sa ating Panginoong Yesus. Tayo super special. Amen? Opo, Amen. amen. Kasi hindi niya tayo iniwang ulila. Opo. Opo. Gayun din, inabili niya sa atin si Mama Mary to be our mother too. It's a privilege. Bagamat hindi tayo karapat-dapat doon. Pero makikita natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos dito. Opo. Ang ating Panginoong Yesus, na kung saan hindi niya pababayaan na tayo maging ulila. Opo. And Mother Mary, siya yung hindi lamang simbolo kundi siya talaga yung tunay nating nanay. Nanay nating lahat na nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Yesus. Kaya tayo blessed na blessed. Amen. Blessed na blessed po Amen. talaga. Dahil Opo. kung titingnan natin ang ebanghelyo, ang daming mensahe na pumapasok sa ating mga puso, no? Opo. Some of the pointers na nararamdaman ko yung pagbasa pa lang ng gospel, dun pa lang sa opening, yung prophecy ni anong pangalan nito? Si Simeon. Yung prophecy niya sa mag-asawang Maria at Jose na sabi ni Simon sa kanila, sabi niya kay Mary, you will encounter sufferings in your life. Sabi niya ganyan, no? Doon sa pangalawa, sabi niya, parang yung message ng gospel is parang si Mary ay binigyan ng isang misyon na kung saan ay hindi lang joy yung kanyang dadaanan, kundi yung crown ng joy and yung cross of sorrow, yun yung kanyang isusuot, no? Nakita natin sa gospel kung papaano dudurugin ang puso ni Maria sa mga panahong darating, no? And doon sa pangatlong point, nakita natin kung papaano kalalim yung pananampalataya ni Maria, no? Doon sa lahat ng mga sufferings na kanyang pinagdaanan. Meron nga tayong
yung mamayang pag-uusapan natin yung seven sorrows, of Mary, no? Yung mga pinagdaanan niyang pagkahirapan sa kanyang puso, sa kanyang buhay. So kung yun yung pagdadaanan mo, yung naging inspirasyon sa atin para kay Mary, yung kanyang joy sa puso niya, yung kanyang hope at ang kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos na kailangang matupad ang kagustuhan ng Diyos. Amen. So, ngayon po, unti-unti po nating pag-usapan, unti-unti nating liwanagin ang puso ng bawat isa. Kagaya nga po ng nasabi ko, mula po kanina binabanggit natin yung kahirapan o yung sufferings, no? Hindi yan lumalayo sa ating mga personal na pamumuhay, no? Oo nga po. Sa mga panahon ngayon, lagi nga po nilang sinasabi, napakahirap mabuhay ngayong panahon na yon. Parang yung buhay ngayon, sabi nila, marahil lagi nilang sinasabi, parang nasa survival tayo. Kailangan mong mag-survive sa araw-araw na pamumuhay, sa mga necessities, sa mga pangangailangan. So, eto marahil ang gustong ipaliwanag sa atin ng Panginoon, at eto marahil ang gusto niyang bigyan ng kaliwanagan sa ating puso para katulad ni Maria, maging malakas tayo, maging matapang tayong harapin ng mga bagay na to. Brother, siguro ikwento natin yung background ng kung bakit nagkaroon ng 7 hapis ang mahal na birhen. Ayan. Kung saan ang pinanggalingan niya. Ang pistang ito ay 7 hapis ng mahal na ina ay pinagdiriwang na mula pa noong 15th century hanggang 1688 ng mga paring Servita ay pinahintulutang magkaroon ng ganitong pagpaparangal sa mahal na birhen tuwing 2 linggo ng Setyembre bilang isang alaala sa mga hirap at kasakitang sinapit ng Santa Iglesia sa kamay ni Napoleon. Ang Papa Pio VII ang nag-utos ng pistang ito sa buong Santa Iglesia noong 1814. Ayun pala yung kwento niya kung bakit dahil mayroong persecution. Kasi pag sinabing persecution, parang kung titingnan natin sa faith natin, sa history ng faith natin, unang nakita natin, pumapangalawa pala kay Jesus, si Mother Mary. Talagang dumaan siya na hindi mo lang masasabi na isang brutal na persecution, no? Kasi kagaya nga po ng nasabi ni Tita Rose kanina, bilang isang ina, talagang masakit sa'yo na makita mo yung anak mo na dumadaan siya ng hirap, di ba? Tapos wala kang magawa. Ikaw na isang ina. Oo nga po. Lagi nga po nilang sinasabi, pag ina talagang lahat ibibigay niya para sa anak. Yung kasabihan na matitiis ng anak ang kanyang ina, pero ang kanyang ina, hindi niya matitiis ang kanyang anak. Iba ang pagmamahal ng ina. Oo nga po. Talagang unconditional. Oo, tama yun. Diba, tita? Totoo yun. Iba yung nanay. Kasi galing sila sa amin. Galing kayo sa nanay. Oo nga po. Kaya iba talaga. Amen. So tonight, we salute all the mothers na nakikinig po ngayon. Saludo po kami sa lahat ng ina sa inyong pagtitiis upang unconditional love. Yun po, that's the perfect term for it. Yung unconditional love nyo para sa amin. May binabanggit kasi si Propeta Isaias, no? Kung ang ating mahal na ina, siya yung Our Lady of Sorrows. Dun sa Isaiah chapter 53, ang ating Panginoon, pinoprofesay ni Isaiah doon that our Lord Jesus is the man of sorrows. Man of sorrows. Makikita natin doon sa verse 3 and following. Opo. Basahin mo, Brad. English kasi ito pero babasahin ko pa rin. Sige po. Ito, sa chapter 3, sinasabi ron, He was spurned and avoided by men, a man of suffering, accustomed to infirmity. One of those from whom men hide their faces is spurned, and we held him in no esteem. Yet it was our infirmities that he bore, our sufferings that he endured, while we thought of him as stricken, as one is smitten by God and afflicted. But he was pierced for our offenses, crushed for our sins. Upon him was the chastisement that makes us whole. By his stripes we were healed. Kung titingnan po natin ito, yung prophecy ni Prophet Isaiah, kung pipicturan mo, no? Hindi lang brutal.
Oo nga. Walang magandang resulta kung bubugbugin ka, lahat Oo ng nga. parusa tatanggapin mo. Oo nga po. No? Wala kang makikita maganda ron. Mhm. Pero nung nasa cross na si Lord, Doon doon lahat. nakita yung Nakita lahat. kagandahan. Mhm. No? Kaya siguro na-design ang cross na talagang nakatayo siya at kitang-kita siya ng lahat ng nakapaligid doon. Because the Lord wants us to realize na, alam mo yon, yung pong ating pananampalataya ngayon, like, alam naman po natin na ang ating Panginoong Jesus ay unang dumanas ng paghihirap. Para kanino? Para sa sa ating atin. lahat. Opo. For our salvation. So, sabi nga po na-share po ni Brother Alden na talagang doon ng kaganapan ng lahat ng paghihirap noong mga panahon na pinako sa krus ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga, by His wounds, we are healed. No? So, So, brother, yung cross is a sign of victory. So, wag Amen. po tayong Amen. matakot Totoo na yun. i-carry natin yung mga crosses natin every day. Kaya nga kung titingnan natin yung cross, is a plus sign. Opo, wants positive. Positive. And Opo. God wants us to something good in our life. yes. Amen. Oo, Opo. naalala ko kahapon lang po we celebrated the yung cross, yung Exaltation kadakilaan of the ng cross, no? Opo. We celebrate the Feast of the Cross kahapon. Kung ito'y sumpa noon sa lumang tipan, Mm-mm. binaligtad ni Lord yung kahulugan nito. Opo. Pero hindi ito kayang unawain ng tao, lalong-lalo na yung mga naghihirap ngayon na walang ginawa kundi mag-complain. Oo nga po. Grumbling. Yun po marahil lang isang bagay na dapat maintindihan ng ating ng sangkatauhan ngayon, na sabi ko nga kanina, maybe tayong lahat meron tayong suffering sa buhay natin, sa pamumuhay natin, pero hindi naman doon natatapos ang buhay, di ba po? Opo. Katulad ni Maria, ang daming sufferings sa buhay niya, pero at the end of the day, she was declared as the Queen of heaven and earth. Amen. So, na-receive niya yung victory that comes from the Lord Jesus Christ. So, Di ba may sinasabi rin po sila na through Mary, Mary through Christ, di po ba? Mm-mm. Kung gusto mo mapalapit sa Panginoon, lumapit ka muna sa mahal na Inang Birhen Maria. Dahil nga hinabilin niya tayo kay Maria, so siya yung pinaka tawag ba doon? Intercessor natin Yes. para kay Jesus Christ. And napansin ko para lahat doon, mapalapit brother, sa Kanya. one great image for that, yung kasalan sa Cana. Di ba? Sino nilapitan Nawalan nila? ng- Si Mama Mary. And si Mama Nawalan ng Mary, alak. ang sabi niya kay Christ, nak, wala na silang alak. So, anong ginawa ni Christ? Hindi niya natiis ang kanyang ina. So, kailangan niyang sumunod. No? So, tama po yung share ni brother, no? Yung isang anak na marunong sumunod sa kanyang magulang, binibiyayaan Amen. ng todo-todo. Amen. Kasi isa yung espiritu nila, no? The Holy Spirit. Yes. Na si Mama Mary. Kung titingnan natin yung pinagninilayan natin ngayon, puro hapis, kapighatian, hirap. Sa totoo lang, ang dami-daming mga hirap dito sa mundo ngayon na Oo nga po. nasasayang. Tama po. Nawawala ng kahulugan. Opo. Kasi nga ang tao gusto niya instant solution. Ay, opo. Yes. Quick fix, no? Nauso na kasi lahat ng instant. Oo. instant Shortcut. Mm-mm. Ayaw na niya yung nahihirapan. Oo. no? So, Pero yung mga suffering po natin, they are just the consequences of our sinfulness. Di po ba? yes, in other They are the way, byproduct. totoo po yun. Opo. But also even our sin, God can uses them for Opo. our good. Magiging positive. So, Kaya Either nga, na it brings out the best in us or the worst in us. Kaya parang kailangan din po natin talaga yung mga yun, di ba? At to change Yes. our heart, Opo. yung perception mo. sabi po nung isang nabasa ko, how you can consider the joy kung hindi ka dadaan ng suffering. No? Parang sinasabi sa atin na yung sorrows and sufferings are part of our lives. No? Pero yung mga yun, hindi naman yun yung pamamaraan ng Diyos para lumayo tayo sa Kanya. Opo. Or hindi naman yun yung pamamaraan para hindi natin ma-distinguish yung mga blessings na nare-receive Oo, natin amen. araw-araw. But then, that is the bridge for us to realize, wow,
ang ganda pala ng buhay. 'Di ba? For example po, like tayo po, mga nagtatrabaho tayo, no? Sa maghapong pagtatrabaho natin, makakaramdam tayo ng pagod. And at the end of the day, pag humiga ka na sa iyong higaan, mararamdaman yung pag nagpahinga ka na, parang nararamdaman mo yung unti-unti yung kahinaan na yung pagod o yung panghihinang naramdaman mo, unti-unting nare-restore. So, yung buhay parang ganun lang yung buhay natin. Opo. We may be experiencing sufferings right now, but then at the end of the day, sabi nga, after the rain, there's a rainbow. Amen. Pansamantala lang po naman yung mga yan di ba? Kung titignan natin. At kumisan, talaga nakakabuti sila. Kailangan natin. Kasi mag-iba na yung tingin mo sa buhay. Pati yung paano ka makipagrelasyon sa kapwa. Mhm. Dalawang klase yung suffering kasi. One ay yung sabihin natin yung unnecessary, hindi kailangan. Tsaka yung necessary. Kailangan. Kasi yung unnecessary, ito yung mga sufferings na halimbawa, ako dun sa lumang buhay, no? Bisyo dito, bisyo doon. Yan. Nagkasakit ako dahil sa bisyo ko. Opo. Unnecessary suffering yun. That is because of your own. Oo, kagagawan ko eh. Pero yung suffering na hindi mo namang kagagawa, nangyari sa'yo, kaya kagagawa ng ibang tao. Opo, biktima ka lang. Oo. Kung minsan, yung matatawag natin yung mga pagkakataon na gano'n, ito yung mga ano natin Red Sea experience, Parang desert, blessing in and disguise. the road to Calvary experience. Yung mga ito Ang ganda po ng term na yon, the road to Calvary. Kasi kung hindi natin pagninilayan o sasamantalahin yung pagkakataon na dumikit kay Lord, sinasabi kong dumikit kasi tayo, hindi naman tayo karapat-dapat dahil sa kasalanan natin. Kailangan natin dumikit sa side ni Lord para yung sinfulness natin, ma-realize natin, na ma-reflect natin. Doon gagamitin ni Lord even our sins for our good. Amen. Tama Opo. Kasi mapapalapit ka sa halip na Mm-mm. lumayo. Ako po, on my own experience, ang dami kong experiences na, alam mo yung pagka po talagang bigat na bigat ka na, yung nararamdaman mo na walang-wala ka na, natangay lahat sa'yo. Yun yung point na parang, yung empty ka And yun yung magandang punto na papasok ang Diyos sa'yo. Yung wala ka na matatakbuhan. Yun. Yung parang gusto mong pumunta dito, wala ka namang mapupuntahan dito. At matatapos ka dun sa uupo ka na lang at tatakpan mo lahat ng nakikita mo sa paligid mo, pipikit mo na lang ang mata mo at makikita mo ang Diyos on the midst of your wilderness. Amen. Kailangan natin dumaan sa mga kahit yung mga santo, mga mabuting halimbawa ng ginawa niya. They have been through a lot of pains, no? Saka yung darkness na naranasan nila sa kanilang mga buhay. Gustong-gusto ko yung si Santa Teresa of Avila at Saint Therese, yung tinatawag nilang dark night of the soul. No? When God seems so distant, yung unfelt presence, no? Doon mo lalo kailangan lumapit sa Diyos Opo. Kahit kung minsan kasi tinatamad ang tao, gusto niya pag nagdadasal siya, ramdam niya ang Diyos Opo. Pag hindi naramdam, hindi na magdadasal. Opo. Walang patutunguhan yung pananampalatayang ganun kasi sa emotion ka lang, sa feelings Opo. lang. Nagbe-base lang sila Yan. dun sa nararamdaman. Pag feel nila, feel. Pag hindi. Kung isi-share ko yung mga na-experience ko, lalo na sa mga anak ko, hindi ito abot ng aking pag-iisip. Bakit nangyari ito sa akin, sa mga anak ko, sa pamilya ko. Opo. No? Ang bigat. Pero sa una, ganun yung tingin ko, mabigat. Pero kung ito'y lalakipan mo ng pag-ibig, kahit mabigat, nagiging magaan. Tama po. Amen. Kasi sabi nga ni Mother Teresa, kung walang pag-ibig yung ginagawa mo, walang saysay. Walang kabuluhan. Opo. Tama. Kaya lahat dapat nakaugat sa pag-ibig.
ng Amen. Diyos. So, napaka makabuluhan po ng ating mga pinag-uusapan ngayong araw na ito, no? At hindi pa tayo, nasa kalagitnaan pa lang po tayo, yung puso ko parang nagre-rejoice na, no? Talagang, sabi ko, naiisip ko, sabi ko, ang dami kong sufferings, pero ang sarap pala. Ito pala yung paraan ng Diyos para makita mo kung gaano kaka-bless. So, patuloy po ang biyaya sa ating lahat at pansamantala po, makinig muna po tayo sa isang kanta habang nagbe-break po muna tayo. Babalik po kami sa mga ilang sandali. Sa mahinahong paalam ng araw, sa pag-ihip ng hanging kahapunan, balabal ko'y init ng iyong pag-ibig, sa dapit hapong kay lamig. Mga bituin kay agang magsigising, umaandap, mapaglaro man din. Iyong ngiti hatid nila sa akin, sa diwa ko't panalangin. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog kong inay. Sa palad niyo itago aking palad, aking bakas sa inyong bakas ilapat, at iuwi sa tahanan kung dapat, sa piling ng inyong anak. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog kong inay. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog ko, o ina kong mahal, ay irog kong inay. Muli pong nagbabalik ang inyong programa, ang Barkadahan kay Kristo. Amen. So, salamat po sa paghihintay. At tuloy-tuloy po ang pagpapala ng Diyos sa ating mga pagninilay ngayong araw na ito. At bago po tayo magpatuloy, bumasa muna po tayo sa ating mga texters.
Okay? Okay po, from 1613, gandang gabi po. Para po sa akin, ang pinupunto ng gospel ay ang reciprocal love between mother and son. As a mother, Mama Mary is always united with Jesus from the start to the finish. She is there for Jesus, and with Jesus, because of her love, she understands Jesus, accept his ways, and emphasize with him. On the other hand, before Jesus gave up his spirit, he entrusts his mother, Mary, to his disciple. By doing so, Mama Mary becomes mother not only of Jesus but also of all those who are followers and believers of Jesus. Thank you po. Ay, Okay. salamat po. At dito po, meron po tayong isang texture from Vienna with Love. Kuya Ralph. Hello po. Hello, kumusta ka na? Huwag kang mag-alala, makakarating to kay Joanne. Sasabihin ko sa kanya. Ingat ka lagi. Thank you. Okay po. Salamat. Meron pa po tayong isa dito from 8787. Ipinagpipray ko po na wag po ako mawala ng work at patuloy po gabayan sa mga pagsubok na inaharap ko ngayon, at wag pong pababayaan ng aking mga anak at hipuin po ng Panginoon ang ex-husband ko na magbago na po siya, at ingatan po ng Panginoon ang aming kalusugan mag-iina. Salamat po. Amen. Yan po ng Mexico. Yan, Ayaw po, sister. sister. Yan. Don't worry. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pagpe-pray po natin. There is no helpless situation, only hopeless people. Yes. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lahat naman tayo dumadaan sa mga ganyan. Basta dasal lang. God knows our sufferings. Amen. And Opo. at the end of the day, we will be partaking the victory of our Lord Jesus Amen. Christ. So, All pains and sufferings are redemptive once they are united with the passion of our Lord Jesus Christ. Amen. Kasi alam mo, kaya ang galing namin sabihin to kasi marami kami suffering. Tapos Amen. galing na kami dyan. Mas mabigat pa. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, napagtagumpayan. Wala naman imposible sa Diyos. and sa touch na rin ng ating mahal na ina. Amen. Yung Opo. inspirasyon natin na Mm-mm. si Mama Mary nga, ang daming sufferings pero nagtagumpay siya. Oo, So tahimik anak ako ni lang Maria siya. at katulad ni Maria magiging malakas din ako. So yun yung inspirasyon sa bawat isa. Okay? So magpapatuloy po ang ating pag-uusap. No, pinag-uusapan pa rin po natin ang patungkol sa ating inang Maria, the Lady of Sorrows, no? Popular po sa mga deboto ng Our Lady of Sorrows yung tinatawag nilang 7 sorrows ni Maria o 7 happies ng Maria. So, iraran po natin ngayon yung mga 7 iyon para mas lalo po nating mas lalong maging malalim yung ating pakikibuklod sa ating inang Maria patungkol dun sa mga sufferings na kanyang dinanas. Opo. Yung una po, ang hula ni Propeta Simeon, natatagos sa puso ni Maria ang isang balaraw. Aray ko. Balaraw. Biro mo yun, no? Parang siguro po, nung marinig ni Inang Maria to nasasabihin sa kanya, siguro na-shock siya, no? Mhm. Ano kayong sinasabi niya? Kung Pero, ikaw yung sa sitwasyon na ganun, Tita Rose, anong gagawin mo? Sinabi sa iyo ni Propeta. mabunsul ko. From the term itself, balaraw. Para po mas maging malinaw sa ating mga listener, ano po ba yung balaraw? Punyal? Punyal. punyal. Parang isang Kutsilyo. isang La- kutsilyo. Ayan. Pierce with the lance, Oo. no? Parang sasaksakin yung puso mo sa sakit. Eh di yan sakit-sakit nun, di po ba? Sa isang ina talagang masakit yun. Oo, kung titignan mo, literal yon, isang kutsilyong isasaksak sa puso ng isang ina. In spiritual aspect, parang talagang ang bigat, no? Di ba nung sinabi po ni Propeta Simeon to, bata pa lang si Jesus noon? Opo. Presentation in the temple. Presentation po. O, biro mo yun? Actually, yun yung panahon na nung una hinihingi po ni Simon na na tumahimik na siya or manahimik na at kunin na siya ng Panginoon, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka mamamatay hangga't At hindi mo nakikita Oo. ang tagapagligtas. Wherein nung mga panahon na to ay nasaksihan na ng dalawang mata ni Simeon ang ating Panginoong Jesucristo, and in that way ang nasabi niya, pwede, you can take me now, Lord, because nakita ko na ang pagliligtas mo. Yung pain na sinasabi rito ni Propeta Simeon kay Mama Mary, parang sinasabi niya yung pain na dinanas ni Lord dun sa krus,
na iniwan siya ng kanyang mga barkada. Oo, yung mga barkadahan. Mas masakit yun. Oo. Nasaan na sila? Yung mga Mas ganun, masakit no? yun. Lalo na si Pedro, ang yabang-yabang. Bibig lang pala Yun yung siya. pain na yun, eh. Opo, Yun, mas masakit po yun kaysa yung sa physical, no? Yung i-abandonment, i-abandonan Kahit ka sa ng buhay mga natin, kung kaibigan mo. maranasan mo yun, yung iwan ka ng lahat, Opo. masakit. So, Ito pangalawa po, po. sa pangalawa, ang pagtakas ng banal na mag-anak sa Ehipto. Ayan, Ito na yun yung naman. threat ni Herodes. Oo, pinapapatay niya yung mga batang Bata. lalaki. Dahil na-threaten siya na darating ang isang Kristo na Tagapagligtas. magliligtas Opo. sa mga sa bayan ng Israel, no? Mabigat po 'yun. Opo. Ang pangatlo po, ang pagkawala ni Jesus sa templo. Yun. Nung, Yan. umuwi na sila galing ng pista. Ah, Nang namalayan nilang wala na si Jesus Christ sa mga grupo nila na papauwi. Tapos bumalik sila. At nakita After nila, 3 days pa lang Oo, bago after siya 3 nakita. days. tanungin po natin si Gusto. Tita Rose, no, bilang isang Nangyari ina. na sa akin yan. Nangyari po yan. Yung anak ko 2 years old, nandun po kami sa Robinson. Sabi ko, teka lang dyan ka, wag kang aalis. I-fit ko lang tong damit na to. Nako. Diyos ko, paglabas ko ng fitting room, wala po yung anak ko. May bukong mamurin. Wala, yung pakiramdam mo, nasaan na siya? Ang daming tao. Saan ko siya hanapin? Tapos maya-maya bumalik siya. Saan ka nagpunta? Tumingin daw siya ng mga toys. Pagkakita ko sa kanya, nakab ko, tapos umiyak ako ng umiyak. Sarap po siguro. Oh, no? yun yung Diba ganun din yung ginawa ni pakiramdam. Mama Mary? Kasi 2 years old pa lang eh. 2 years old, hindi pa masyadong marunong magsalita po. Yun. And yung pang-apat po, Pang-apat. marahil ang pabigat ng pabigat na po ito, no? Oo. Ang pagkasalubong sa kanyang anak sa lansangan ng Jerusalem na nagpapasan ng cross. Ayun, ito yung Diyos ko. sinasabi ni Brother Alden kanina, the road to Calvary. Mm-mm. Sino ba naman ang inang gugustuhin niyang mag-suffer ang kanyang anak sa kanyang harapan, no? Sa nakikita niya sa kanyang dalawang mata na nahihirapan ang kanyang anak. Tapos puro dugo-dugo na siya, no? Doon sa no? Passion of Mm-mm. Christ, di ba ganun? Ito yung Kanina nga po, yung eksena na may gustong gawin ng ina pero walang siyang wala magagawa. siyang magagawa. Mm-mm. Mas matindi yun eh. Parang Gusto mong tulungan yung Parang kanina lang po sinishare po ni Tita Rose sa amin. Sabi niya, hindi niya daw po matapos-tapos panoorin yung Passion of the Christ dahil Hindi ko kaya. talagang nahihirapan siyang makita niya si Kristo. What more, si Mama Mary na sarili niyang laman, sarili niyang dugo, Mm-mm. yung pinapahirapan. No? Opo. So, Grabe. the next one, Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. ayan na po. dito yung yung sa eksena dun sa The Passion of the Christ, nakita ko yung kung paano yung motion ni Mama Mary. Mhm. Mm-mm. Nung nakapako na sa krus si Lord, siyempre helpless. Wala na siyang magagawa talaga dun eh. Yung eksena dun, di ko makakalimutan eh. May dinampot siya yung buhangin, Buhangin. sa Tapos, dalawang kamay. Tapos kinuyom niya yung palad niya. Mhm. Doon niya yung Doon niya in-express. yung hapis niya, Ah, yung sakit. Ah, Tapos binitiwan niya. mhm. Letting go. That's the symbol of Oo, letting tapos go. parang ang hirap po yung di ka man nagsasalita. Opo. Oo. Yung parang kinikimkim mo. Durog na Kaya durog. si Maria, Puso mo na. Mo na. very silent si Maria pagdating sa mga puntong Naalala ganun. ko yung yung mga eksena sa karanasan ko sa mga anak ko eh. Gusto mong may gawin ka, kung dadali mo naman sa ospital, wala kang dalang gamot na galing sa drug company na ituturok sa kanya. Wala rin. Opo. Eh, Para Tapos kung wala pang available na dugo, na maghihintay ka, magmumukha kang ron. Talagang yun nga po. kaawaan mo yung sarili mo. Oo nga po. Para po sa kaalaman ng ating mga listener, kasi po si Brother Alden po, meron po siyang 2 anak na merong napakabihirang sakit. Mm-mm. No? Isang sakit sa dugo. Ano pong pangalan ng sakit ng anak ninyo? Ano yun blood clotting disorder ang tawag doon hemophilia. 2 klase po yun, hemophilia A and hemophilia B. Kulang sila ng sangkap sa dugo. Yung sa So, hemophilia sensitive. A, yung blood factor 8. Yung sa hemophilia B, blood factor 9. Ang mahirap po nito, madalang lang yung gamot. Oo.
ino-order pa sa mga drug company nanggagaling ng ibang bansa. Tsaka yung sakit po is hindi na curable. No? Yun po yung pinakamasakit. Hindi Sa na po siya. medical term ng science is a lifetime disease. So, ano lang po, pang management. Management lang. Ang masakit dito, hindi ito ano ng masyado ng DOH. Parang hindi alam. Kaya wala kaming access sa gobyerno na ano. Parang it is similar dun sa naranasan ni Mama Sorrows Mary, ni Mary. na nakikita mo yung sarili mong anak pero wala kang magawa. No? Siguro nga hindi ka magsasalita. Mm. Tatahimik ka na lang. Kasi Parang- pag hindi yan nasalinan, yung pains, matagal, Mm-mm. sumisigaw sa sakit. Ikaw naman na magulang, siyempre, parang dinudurog ang Oo nga po. So all you have to do is to be silent and Mm-mm. you connect your heart to the Lord. Kaya nga ginagamit ko yung text, no, sa text brigade sa mga kasama natin, miraculous healing. Mhm. Mm-mm. Yun yung Ayun po, no? Sa number 5 pa lang po tayo. Parang ang bigat na po. No? Talagang Bigla ako na speechless. okay. So sa number 6 po tayo. Opo, ang pagkababa ng bangkay ni Jesus sa krus. Ayun na, Ayan. yung tinatawag nilang lapieta. Naalala ko lang Nakita. po, 'di ba po, sa pag meron pong nililibing, Mm-mm. no, yung sa araw ng libing pagka ipapasok na yung kabaong sa Nicho. sa nicho niya, Mm-mm. parang nakikita mo talaga yung tunay na emosyon ng mga Napakasakit naulila. nun, brother. Mm-mm. No? Mm. Parang pag naglilibing ka, makikita mo talaga na yung mga magulang, yung kapatid, talagang binubuhos nila lahat. Unlike doon sa mga pag pumanaw, yung mga araw na binuburol Medyo pa na, okay, Wala okay pa. pa yun. Mm-mm. what more doon sa Sa ililibing na, ililibing na at mismo. maaalala mo na Oo. talagang, ay, wala na talaga. Mm-mm. Wala ka nang Eto magagawa na to. talaga. No? So, ang bigat. Mm. Mm-mm. Pero alam mo, Brother Nay, yung panganay ko nung libing niya, no, at the age of 13, na maalam na siya sa halip na malungkot ka, ang daming dumamay, ang daming nagmamahal sa Ayun. kanya. Mm-mm. Hindi ko maisip kung bakit. Parang nung si Princess Diana dinala doon sa nung di ba na aksidente, Mhm. yung mga tao sa daan both sides Aha. yung anak ko ganun yung Mhm. yung sa eskwelahan nila both sides yung mga estudyante kasi naging huwaran siya doon at alam niyo yung pinakamagandang na di ko makakalimutan doon yung pangarap niya. Mhm. Nung grade 5 siya tinanong ng teacher kung ano yung dream nila, kung ano yung pangarap nila, gusto nila maging paglaki. Mhm. Ang sabi niya, I want to become a worship leader. Wow. Charismatic siya. Tapos sabi ng teacher na, ano ba yan, James Paul? Teacher, I want to become a worship leader. Wow. Baka gusto mo maging Napakaganda. pare. Hindi po. Worship leader. Baka pastor, hindi rin po. Baka gusto ko maging worship leader. Kasi idol niya si Don Don Moen Moen. at saka si Steve Cuban. Ayan. Bob Oo, Fitz. oo. Yan. Yun sa mga Hillsong. Oo. No? Yan. Okay. So, Yung huli po next. at pangpito, ang libing ni Jesus. Ay, Ayun. Diyos ko. Libing. Talagang, wow. Ano bang Imagine masasabi mo si Mama Mary, pinagdaanan niya lahat yan. Mm. Nang tahimik lang siya, no? Parang, Diyos ko. Sasama ka sa libing. Papasok ka din. Kung kikimkimin mo, Wow. siguro po, kung andun ako sa foot ni Mother Mary, siguro pagkalibing, sama na lang ako sa loob. Oo. Mm-mm. Pero, ganun siya klaseng ina. Ganun siya kalakas at ganun katibay ang kanyang pananampalataya. No? Ang lahat pong ito na nakikita ko po, ang lahat ng ito ay nagpo-fall dun sa kanyang fiat, no? Sabi nga fiat mihi secundum verbum tuum. Yung be it done to me according to your word. Hindi lang po doon nag-start noong panahon na dinalaw siya ng anghel, yung term na yon, kundi tinapos niya
hanggang Oo. sa victory ni Jesus Christ. Talagang niyakap niya yung suffering, niyakap niya yung sorrows, and hanggang natagpuan niya yung victory that comes from the Lord Jesus Christ. Amen. Yung tinatawag na loving blind obedience. Yan. Parang may gustong i-share pa si brother. Sige po. Habang may oras pa po tayo. Okay po, mabilisan lang po. Sa mga lalong-lalo na sa mga nabibigatan ngayon, mga maraming problema. Ayan. Meron po akong favorite verse sa Bible. Hindi siya floating statement siya. Maraming beses to binanggit Sabi niya, and it came to pass. And it came to pass. Marami pong yan sa Bible. Tapos napagnilayan ko to, nga naman yung mga bagyo sa buhay natin, dumadaan lang yan. Opo. Hindi steady yan. Hindi yan Lilipas hindi yan din. nananatili, dumadaan. Ano nagawa nitong mga bagyong ito sa ating buhay? Tayo ba ay naging matatag o sinisisi ang Diyos, no? Marami kasing ganun naalala ko yung isang nurse na pumasa sa board exam. Nagsaya sila kasama ng mga barkada. Nag-celebrate. Na-aksidente. Ay. Na-damage yung niya, yung mga mata, nabulag. Ay. So nawalan na siyang pag-asa. So nangyari, she took her life. Nagpakamatay po. Oo, yun yung nakakalungkot doon, no? Kasi kung alam mong yung meaning ng sufferings and all the things that happens in this world, nothing happens by chance. Oo. But if you reflect them with the love of the Lord, makikita mo yung meaning. May purpose. Yung purpose ng suffering and pains. Kaya, yung sishare ko po, 5 ways God uses problems. Okay. Yung una, God uses problems to direct us. Diba? Sabi niya, I am the way, The truth and the life. Sa Proverb 20 verse 30. Yung number 2 naman, to inspect you. Inspect. Oo. Dito kasi makikita kung hanggang saan tayo doon sa suffering natin. Dito tayo tinetest ni Lord. No? Opo. Tapos, to correct us. Ayan. Gusto ko po yan. To correct. Kasi marami tayong wrong. Marami tayong mali. Psalm 119 verse Opo. 71 to 72. Kailangan kasi nagpapakorek din tayo Opo. dapat. Pero yung tao na masyadong yung over high opinion of oneself, yung pride ba? Hindi yan tatanggap ng teachings. Correction. Correction. Merong ganun, di ba? Apa. Sobrang talino yun. Tapos yung number 4, of course, ito to protect us. Yes. It's Kasi for our own good. Kasi yung mga nagdadala din yun ng harm tsaka pain. Kung Opo. hindi mo alam i-convert yun into a blessing, sayang. And then, siyempre, number 5, ito yung pangarap ng Diyos sa atin lahat. No? To perfect us. Opo. Kasi- Fullness of life. Kasi ito yung dream ni Lord tayo maging banal. Opo. No? Buhay, Yun yung buhay na ganap, ganap. at Yes. kasaya-saya. Opo. Wow, yun po ay tumatak sa aming mga puso, yung inyong five ways to overcome the suffering, no? Opo. Kung ano ba yung dahilan bakit nagsasuffer tayo. Marahil marami po sa ating mga listener ngayon ay naliwanagan, no? Naliwanagan hindi lang doon sa suffering nila, kundi patungkol doon sa kagustuhan ng Panginoon para sa kanila at sa Opo. bawat isa, no? Sabi nga, meron po akong panghuling reflection, yung sulat po ni Monsignor Philip Heng, no, patungkol sa Our Lady of Sorrows. Ang sabi po ni Monsignor dito, Dear friend in the Lord, Our Lady of Sorrows faith. In today's gospel, Mary was destined to suffer as the mother of the Messiah. Sufferings and sorrows are part of our human living. Do we get angry with God and feel that He has abandoned us when our life seems to be overwhelmed by suffering and sorrows? Like Mary, be strong and believe that God loves us. God loves is unfailing. So,
ito po ang isang bagay na marahil ay baunin natin upang maranasan man natin ang lahat ng pangamba, lahat ng panganib or mga bigat sa ating pamumuhay ay makaraos tayo dahil alam natin na merong Diyos na umaantabay sa atin at pangalawa ang ating Inang Maria na nakaantabay din sa atin at alam nila ang ating mga pinagdadaanan. Okay, so para po sa mga huling mensahe, pakinggan po natin ang ating mga kabarkadahan. Opo. Huwag po tayong matakot sa mga hapis kamukha po ni Inang Maria. Tignan po natin siya. Kung titignan po natin yung cross, if we will fix our eyes on the cross, everything is little. Yes. Maliit na lang po lahat yung mga bagay na yan. At wag din po tayong matakot kasi lilipas din yan. Wag natin istambayan yung kahirapan, yung suffering, yung problema. Sa ayot sa gusto po natin matatapos yan sa grasya ng Panginoon. Amen. Ayun po. Bye-bye now. May pahabol po tayong isang texters from 176. Good evening po, ing kasakitan, suffering, metong yandalan, way, para luntoy ing malagong bunga king kay katamong gagawan, lalo na king kabanalan, katulad ning metong abini, seed, kailangan niyang ibaldug. Bayang maging bayong biening tanaman from St. Andrew Parish, Candaba, Pampanga. Wow. Ay, salamat po. So, Salamat sa pakikinig. Meron pa po kayong mga huling mensahe or Amen. huling pagbati? Lagi po natin isipin, we have a big God. Yung mga problema natin suliranin sa buhay, kayang-kaya na yan ni Lord. At kung nahihirapan tayo talaga, yun yung mga pamamaraan ng Diyos na para tayo lalong mapalapit sa Kanya. Amen. Nang maging makabuluhan yung lahat ng hirap natin. Amen. Alam niyo po, may dadagdag ako. Kung makikita niyo lang po si brother dito, hindi niyo isipin na may problema siya. Oo nga po. Kaya nga po talagang siyang destined talaga ni Lord na mag-proclaim ng kanyang salita. Parang ngayong wala araw na ito. lang. Ganun talaga. Pagka Charismatic. Opo. kasama si Lord. Amen. Okay, at brother? Ito po. May mga advertisement lang po sa ating tindahan po sa baba. Available na raw po yung 366 Days with the Lord, simbahay at Straight from the Heart po. So lahat po ng gustong kumuha ng copy, punta lamang po kayo dito sa ating tindahan po dito sa ASF building sa baba. Opo, So sa available religious po sila. store. Okay. At ito po si Brother Miguel, nagpapaalam na po. Sana katulad po ng ating Inang Maria na dumaan sa maraming hapis ng kanyang buhay. Sana po wag tayong mawalan ng pag-asa at lagi nating alalahanin na nandyan at mayroon tayong Diyos na makapangyarihan at nagmamahal sa atin. At babatiin ko lang po yung mga kasamahan namin sa simbahan na nakikinig ngayon. Si Tita Sita Maglangke, Tito Remy Maglangke, si Tita Selly Maglangke po. At lahat po ng mga kasama namin sa parokya. Muli po, ito po si Brother Miguel Perez. Nagpapaalam na po pansamantala sa inyo dito sa Barkadahan kay Kristo. At muli po, magsama-sama po tayo ulit bukas. Salamat po. Okay, pangungunaan po tayo ni Tita Rose sa ating panghuling panalangin. Lord Jesus, by your death on the cross, you have won pardon for us and freedom from the tyranny of sin and death. May I live in the joy and freedom of your victory over sin, condemnation, and death. Amen. Amen. So muli po, maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa ngayong araw na ito. At pansamantala po kaming magpapaalam sa inyo. At bukas, sama-sama po tayo ulit na pagnilaya ng gospel. Muli, pagpalain po tayong lahat ng Panginoong Diyos. At ito po ang Barkadahan ni Kristo. Nagpapaalam sa inyo at magandang gabi. Magandang gabi po. Of weaving dreams too loose for me to wear, tired of
watching clouds repeat their dance on air.